ng Korte Suprema ang apela ng grupong Tanggol Wika kontra sa Memorandum Order ng Commission on Higher Education na nagtatanggal sa Filipino at Panitikan bilang core subject sa kolehiyo. Nakatuon ang Filipino sa tamang paggamit ng wika, habang ang Panitikan nakatuon naman sa pagbabasa at literatura. Sa pahayag na inilabas ng CHED, sinabi nilang hindi naman tuluyang tinanggal ang pag-aaral ng Filipino at Panitikan dahil inilipat lang ito sa senior high school. Magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon, magkakaroon tayo ng debate. Nais ko marinig ang iyong mga opinion tungkol dito. Sang-ayon o di-sang-ayon ba kayo sa pagpapatanggal ng asignaturang Filipino sa kolehiyo? At ngayon, itong grupong ito ay magiging di-sang-ayon at ito naman ang grupong ito ay magiging sang-ayon. Para sa akin, di ako sang-ayon dahil hindi naman tama na tanggalan ng karapatan ang mga Pilipino na mas palalim at matutunan nilang mabuti ang kanilang sariling wika. Hindi ito kailangan tanggalin dahil ito ay simbolo ng ating pagiging Pilipino. Ito ay dapat nating alalahanin at pahalagahan. Well, tulad sa sinasabi mo, ito ay sarili nating wika. So bakit kailangan pa natin ito matutunan? Ito ay araw-araw na nating naririnig at ginagamit. Kaya ito ay hindi na dapat isabay sa kunin ng mga estudyante sa kolehiyo sapagkat ito ay sayang lamang sa oras at gastos pa sa mga estudyante. Kaya hindi na dapat isinasabay ang wikang Pilipino sa kolehiyo. Base sa iyong pagsasalita, napapatunayan ng mga hindi na Pilipino. Tama bang gumagamit ka ng wikang Ingles sa pakikipagdebate sa asignaturang Pilipino? Hindi naman dapat natin ibase ang pagsasalita ng wikang Ingles para mapatunayan na tayo isang Pilipino. Madami na tayong ginagawa, hindi na dapat natin problemahin ang wikang Pilipino dahil ito ay pagsasalita. Tama ba ang naririnig ko? Wikang Pilipino ay madali lang. Pinaghirapan ito ng ating mga bayani para lamang magamit natin ang ating sariling wika. Pero bakit pilit yung inaalis ito sa ating isipan? Hindi dapat tanggalin ng asignaturang Filipino sa kolehiyo dahil makakalimutan natin ang ating kasaysayan at pinagmulan. Bilang isang Pilipino, natural na sa atin na malaman ng ating kasaysayan kaya hindi na ito dapat pang pag-aralan. Hindi ko matanggap na nanggagaling diyan sa bibig ninyo. Bilang isang Pilipino, hindi dapat natin ito minamaliit, minamahal at dapat pinapahalagan ito. Dahil kapag inalis ang asignaturang Pilipino, para na rin natin itong pinalikuran at binaliwala ang mga itinagulo ng ating bayani para lamang sa ating bansa. Dapat natin ito pahalagahan dahil isa ito sa ating may pagmamalaki, ang sarili nating wika. Tama. Maraming salamat sa inyong mga opinion. Ngunit bilang isang guro, tunay nga hindi dapat ipatanggal ang asignaturang Pilipino. Kaya ang grupong di sang-ayon ang panalo. Ewan ko lang ha, pero ang weird talaga pakinggan ng mga Makata. Mas gusto ko pa pag-aralan ng Korean language kaysa sa Filipino. Dapat marunong kang mag-English para mukha kang matalino. Akala ko makakatakas na ako sa Filipino ngayong college. Ew, nakikinig kayo ng OPM? Ang jijologs niyo naman.
Bago natin talakayin kung bakit mahalaga ang ating wika ngayon, kilalanin muna natin ang mga bayani ng ating bansa tulad ni Jose Rizal, Andres Bonifacio at Manuel L. Quezon. Sila ang mga nagtataglay ng diwa ng pagmamahal sa ating wika. Si Jose Rizal, sa pamamagitan ng kanyang mga nobela at tula, ay nagbigay buhay sa mga salitang naglalarawan ng ating kasaysayan at kultura. Si Andres Bonifacio, na nagsilbing lider ng katipunan, ay nag-alab ng damdamin ng pagiging bayani sa pamamagitan ng paggamit ng sariling wika. Si Manuel L. Quezon naman, bilang unang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas, ay nagtakda ng wikang pambansa na nagbigay identidad sa ating bansa. Ang kanilang dedikasyon at sakripisyo ay nagbukas ng daan para sa pagsulong at pagtataguyod ng wikang Filipino. Ang kanilang mga salita at gawain ay nagsilbing ilaw sa landas ng pagpapahalaga sa ating wika na naging pundasyon ng ating kasaysayan at kinabukasan. Wika. Ano nga ba ito? Ano ba ang kahalagahan nito sa atin at sa mundong ginagalawan natin? Ang wika, bagamat maikli ang anyo, ay nagtataglay ng lawak at lalim na kahulugan. Ito ay hindi lamang simpleng paraan ng pakikipagkomunikasyon, kundi isang makapangyarihang instrumento na nagpapaunlad sa individual at bansa. Ang wikang Filipino ay hindi lamang instrumento ng pakikipagtalastasan. Ito rin ay taglay ang ating kasaysayan, ating kultura, at ang pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Sa bawat salitang binitawan natin sa ating wika, tayo ay nag-aambag sa pagpapayaman ng ating pagkakakilanlan na nagiging pundasyon ng isang matatag at buhay na lipunan. Subalit, may kamalian at hindi angkop na paggamit nito, maaaring magdulot ng pinsala. Ang kakayahan ng wika na magpahayag ng kaisipan at damdamin ay fundamental sa pagsasanib ng mga tao at sa pagpapahayag ng kultura. Kung mawawala ang wika, mawawala ang kakayahan natin na mailarawan ang kagandahan ng paligid at maipakita ang ating mga emosyon. Ang wika ay hindi lamang sulyap sa ating kasaysayan at pag-usbong, kundi pati na rin ang susi sa pagpapayaman at pagpapatatag ng kultura at identidad ng isang bayan o puok. Sa pag-unlad ng oras, ipakita natin kung paano ang wikang Filipino ay hindi lamang tagapagtaguyod ng kaalaman sa ating mga silid-aralan, kundi isang pundasyon ng pag-usbong ng ating edukasyon. Ang wika ay tila isang mahalagang tanikala na nag-uugma sa pagitan ng guro at mag-aaral. Nagbubukas ng pintuan ng kaalaman at pang-unawa sa iba't ibang larangan. Sa larangan ng ekonomiya, ang paggamit ng wikang Filipino ay nagiging instrumento sa pag-unlad ng negosyo at teknolohiya. Ito'y hindi lamang simpleng pagpapahayag. Ito'y pag-angat sa pandaigdigang kompetisyon, isang hakbang patungo sa pagiging global na player. Ang kakayahan na makipagsabayan at makipag-ugnayan sa wikang sariling atin ay nagbubunga ng mas malalim na ugnayan at oportunidad. Sa aspeto ng kultura, ang wikang Filipino ay naglalaman ng mga kwento, awit, at sining na nagbibigay kulay at nagpapayaman sa ating identidad bilang isang bansa. Ito'y masigit pa sa pagiging simbolo. Ito'y buhay na salamin ng ating nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Sa bawat pagbigkas at pagsulat ng wikang ito, tayo'y nagbibigay halaga at nagpapahayag ng pagiging Pilipino saan man tayo mapadpad sa mundo. Magandang araw sa inyong lahat. Narito kami sa inyong harapan upang ibahagi ang aming damdamin. Hindi ito tungkol sa personal na pag-ibig, kundi sa wikang sariling atin. Maaari ba kaming pakinggan at subukang unawain ang aming hinaing? Filipino ka ba? Bakit lengguwahe gamit ay iba na? Sa halip ang iyong sabihin ay, kamusta ka? Bukang bibig mo ngayon ay, anyong Jose. Sa halip na sila'y tawaging kuya, bakit sa'yo'y nagiging opa? Pilipino ang binuo at sinulong nila, pero bakit pilit mong iniiba? Filipino ka ba? Dahil kapag kinakausap kita, hindi mo may bigkas ang kahit hello sa wikang Filipino.
Binabaliwala mo ang ating wika para makibagay sa ibang tao. Sabi ni Rizal, masawal ka pa sa maransong isda dahil hindi mo minamahal ang iyong sariling wika. Dapat bang kalimutan ang ating simulan? Kaya naman si Rizal tayo nilulot niya. Alam mo ba ang mga salita sa isang pangusap? Rin, raw, rin at daw. Patinig ang katapusan sa rin at raw. Katinig naman sa rin at daw. Huwag mong sabihin hindi mo ito alam. Diyos ko, Juan, ibabalik kita sa aking sinapupunan. Tama nga si inay, kakasalpong mo yan. Wika ang isa sa ating pagkakakilanlan. Wika din ang gamit natin sa pagkikipag-ugnay. Maging pagsasaan ang salawin natin kaibigan. Kung kaya't aming tanong, bakit ating tinatalikuran? Hindi ka na nga lang ang matatawag sa iyo. Bakit ang loob mo pa'y lumalan? Hindi ka pa sa mga banyaga, ikay sumasaluga at tumatayo. Pilit inintindi kahit hulugan na imanami. Bakit para sa iyo, Ingles ang sukatan ng pagkadalubhasa? Sapagkat tuwing na pagtatagalan na hindi magawa, mas nanaisin mag-Ingles dahil wika'y kinakahiya. Para sa mga bayaning nakipaglaban, ikaw ba hindi nahihiya? Sariling wika ay dapat nating mahalin, pagyabungin upang mas kilalanin. Atin nating simulan sa sariling atin at hayaang dayuhan naman ang magmahal sa wika natin. Masang-ayon ka ba? Sumang-ayon ka na! Halina't mapagpalitan ng puro-puro sa kanila. Wika ang nagbubukod sa atin upang magkaisa. Maging dakong norte, timog, kanluran man o silangan. Nasaan ka man, matatagpuan ka ng iyong kapwa. Pinoy yan kung sisigawan ka ng kabayan. Kung kaya't ating wika ay mahalin, lubos itong pag-aralan at pilit impunitin. Upang sa susunod na henerasyon ay maranasan din na gumamit ng wikang sariling atin. Kaya aming lamang hiling, wikang pambansay isa-isip, isa-puso at isa-gawa, upang si Rizal at iba pang bayani ay matuwa, at sakripisyo at buhay nila ay di mabaliwala. Laging tatandaan, simbolo ito ng kasarilan, kaya dapat natin protektahan. Wikang Pilipino, sanayin gamitin, hindi dapat ikaya sariling atin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway aral inyong napulot at nabahin. Hanggang sa muli mga kaibigan, ipagpatuloy niyo sana ang pagiging makabayan. Dahil noon, wikang Pilipino ang inaglaban. Kaya ngayon, ito ang